Maging manhid sa mga paninira. Kaya ka lang naman naaapektuhan dahil ginusto mo. Salita lang yan. Wala yan. Walang power yan over you kung ayaw mo. Huwag mo kasing binibigyan ng space sa isip mo yan at sa puso mo ang mga sinasabi ng iba. Ikaw at ikaw lang naman ang magiging apektado at the end of the day. Ikaw at ikaw ang nasisira ang diskarte. Ikaw at ikaw ang nasisira ang araw. Sa totoo lang, ang mga nagkakalat ng mali, yan ang gusto nilang bayad. Yung negative reaction mo. Adik na adik sila sa mga ganyang reaksyon. Mas apektado ka, mas galit ka, mas wasak ka, mas gusto nila. At ano ba naman ang mga klase ng mga tao ang maniniwala sa kanila? Mga tsismoso at mga tsismosa din na katulad nila. Mga taong wala din magawa sa buhay ang na-entertain sa kanila. Bashers ng buhay. Yan ang bagong tawag sa kanila. Mga taong nagsasama-sama dahil ang banding nila ay pag-usapan ng buhay na may buhay. Pilit na itinatago ang mga totoong problema nila sa buhay sa pambabash sa buhay ng iba. Mga taong akala mo perfect ang lahat ng parts ng kanilang buhay, na akala mo tama lahat ng diskarte sa buhay, na tama lagi ang desisyon, tama ang direksyon, tama ang prinsipyo, tama ang ginagawa. Perfect nga eh, di ba? Sa totoo lang, may mga pa-effort ka naman talaga na pinapatulan mo ang mga yan. Like, nag-e-explain ka pa ng mga nangyayari. Para pang nag-e-exert ka pa ng effort para ipaintindi sa kanila kung ano ba talaga nangyari. As if naman, pakikinggan kanila. Ang mga taong ganyan ay committed na hindi kaintindi. Nakapanata na yung mga yan na hindi kanila maiintindihan. Kasi nga, ang hanap lang naman nila ay mga detalyeng babaluktutin. Baka nga ang mangyari, gagamitin pa nila ang mga sinabi mo sa kanila para mas magtuloy-tuloy ang mga ginagawa nila sa araw-araw. At syempre, ikaw na ang pinagmulan. Kaya, mas credible, di ba? Ang mga daldal nila ay hindi nakakatulong sa'yo. Hindi naman nakakabili ng bigas sa mga opinion nila. Hindi naman nakakabayad ng kuryente. Deadman na lang ang dapat na i-reply sa mga yan. At wala nang iba, wala ka nang dapat gawin pa. Isipin mo na lang ang mga sitwasyon ng mga taong ganyan pag-uwi nila sa kanilang mga bahay. Ganun pa din, walang pagbabago, walang pagtulong na nagawa sa kanila ang ginagawa nilang pambabash ng iba. Kung sino pa nga ang gumagawa ng ganyan, sila pa itong may mabigat na problema ang kinakaharap. Sila pa itong kailangan ng tulong. Sila pa itong dapat mong intindihin. Yes, intindihin mo na lang at huwag nang pansinin. Huwag papahila sa mga taong nasa ibaba mo na, nasa baba na. Oo naman, lahat naman yan gawain ng tao. Mababa na ang level sa buhay. Tandaan mo sana ang line na ito para mas maging focus sa mga gusto mong gawin sa buhay, para magtuloy-tuloy na yung gusto mo at gusto din ng Diyos para sa iyo. You can't do big things if you're distracted by small things. Sabi nga sa Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice.